Aling pag-ibig pa ang higit kaya sa pagdadalisan at pagkakakilang gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa wala nang nga, wala. Sa bahaging ito, halos lahat ay maiyak. Dahil nga batid ho natin na marami po sa atin na nakakaranas ngayon ng kahirapan, lalong-lalo na sa pamumuno ngayon ni BBM sa bansa natin. And syempre sabayan pa dyan ng napakaraming nagdudusa dahil nga sa mga palpak na mga flood control na animoy tayo ho ay talagang ang bansang Pilipinas ay pinamumunuan ng halos walang pagmamahal sa ating bansa. Kaya ganito ang nangyayari ngayon na talagang napakarami ho ng mga naghihirap mga kababayan dahil nga sa mga ghost project, mga palpak ho ng mga flood control. Kaya sa bahaging ito, hindi ho maiwasan o naiwasan ng batang ito habang siya ay kumakanta ang mapahagulhol sa iyak. Panoorin natin ang buong video. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa wala nang nga, wala. Walang mahalagang hindi inihandog ng may pusong wagas sa bayang nagkuko, dugo, yaman, dulo, katiis at pagod. Buhay may abuting magkalagot-lagot. Ang nakaraang panahon ng aliw, ang inaasahang araw na darating ng pagkatimawa ng mga lipis, libas pa sa bayan, saan tatanghalin? Sa abang-abang mawalay sa bayan, ngunit na may lagi sa bibig ng bayan. Walang alaala, inaasam-asam, kundi ang makita'y lupa tinubuan. Kayong nalagasan ng bunga't bulaklak, kahoy niya ring buhay na nilantat sukal ng balabalaki, makapal na hila muling manariwan sa bayay lumiyak. Ipagkahandog-handog ang buong pag-ibig hanggang sa may dugo, ubusing itigis. Kung sa pagkakaroon buhay ang kapalit, ito'y kapalaran at tunay na langit. Aling pag-ibig pa ang higit kaya sa pagdadalisan at pagkakakilang gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa wala nang nga, wala.
Hindi si Malpa eh. Ay! Salamat sila. Ano hindi kaya Marcos? Palaban ng conflict eh. Walang nakakapag-awit ng ganyang awitin. Yan po ay pambihirang maririnig. Poem ko yan, tula ni Andres Bonifacio, Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Thank you, Dayan. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa ating bayan. Very emotional po si Dayan, no? Lalo na doon sa portion na buhay may ialay. Oh, mga kababayan, yan po ang dahilan kung bakit tayo nandito. May mga Walang ibang nagmamahal ng ating bansa kundi tayo ring mga Pilipino. Walang ibang maninindigan at magtatanggol ng kabutihan ng sambayanang Pilipino kundi tayo rin po. Dayan, we perfectly understand the full emotion na ibinuhos ko niya sa awitin niyo. Pag-ibig sa tinubuang lupa. Yan po ang wala. Ang walang pag-ibig sa tinubuang lupa ay silang nagtarambong sa kaban ng bayan. Sila ang nagnanakaw at kaya nilang mabuhay habang nalulunod sa baha ang milyong-milyong Pilipino. Kaya tamang-tama yung awiting inawit ni Miss Dayan. Pag-ibig sa tinubuang lupa. Yun po ang dapat nating ibalik. Yun ang wala kay Marcos. Yun ang wala kay Romualdez, kay Saldico, at sa mga magnanakaw sa gobyerno, kasama na ang mga kriminal na kontraktor na kasabwat nila. Kung ang gintong balay ay kumakaway, katabi mo ako sa bukid bayan ko. Kung tigang ang lupa at di ka makaluha, ako ang magdidilig. Kung ang bulaklak ay humahalimuyak, igagawa kita ng kwintas bayan ko. Kung nananalanta ang bagyo't sikwa, ako'y may kupong ligtas. May pag-ibig pa bang higit na dakila sa pag-ibig ko sa'yo, bayan ko? Wala na nga, wala na nga, wala. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Isa pang version, the people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Sabay-sabay sapa para buhay naman ta ating puso. Bayan, bayan, bayan ko. Ang bayan ko. Di patapos ang laban mo. Di patapos ang laban ko. Gobyernong magnanakaw. Gobyernong magnanakaw. Tutulan mo, itakwil mo. Tutulan mo, itakwil ko. Sabay, one more time with feelings. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo. Di patapos ang laban ko. Gobyernong magnanakaw. Gobyernong magnanakaw. Tutulan mo, itakwil mo. Tutulan mo, itakwil mo. O yun, dumadagundong ang boses ng mga mamamayan. Mandang, ikaw daw ang panghuling magsasalita. Dahil pag-summarize na tayo, come here. At si Ma'am Karen ang susunod after you. Pakinggan natin si Miss Dan Imperial. Mula po ito sa Inday Sara para sa bayan. Susunod si Miss Karen mula sa Inday Cares. Halika Ma'am Dan. Pero bago si Ma'am Dan, ang ating ritual, punas muna sa lawan. Okay, Ma'am Dan. Dito, Ma'am Dan. Hindi lang masanay. Sanay ka na. Okay mga kababayan, si Ma'am Dan Imperial ay Okay. Good evening po sa lahat. To tell you honestly, hindi po ako sanay
na humarap sa ganitong laban. Full supporter po ako. Nagdadala po tayo ng mga kapwa natin, volunteer supporters sa mga pagtitipong ganito. But since wala po yung ating national spokesperson for the Inday para sa bayan, tinawag ako ni Ka Eric, so siguro I'll just give few words. Isa po dati akong flight attendant, isa po akong OFW, kaya sa mga marurumi ang pag-iisip na nandito po kami nagtipon-tipon na mga bayaran, hindi po kami mga bayaran. Yan po ang unang puntos namin. Pangalawa, malinaw nung naglahad ang ating mahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte. Sinabi niya na nung una na 2 lang tao ang humahawak ng kaban ng Pilipinas. Yan ay si Martin Romualdez at si Saldi Go. Pero hinayaan ng mamamayan naniwala sa mga kung anong kabalastugan at pilit na iginigiit kay BP ang ilang milyon na kanyang budget. Na kung tutuusin, napakaliit po. Kulang po yan laban sa mga insurhensya na gagamitin niya sa mga intel. Kung kayo po ba ay mag-uutos ng, alamin mo nga ang pagkatao nito, sasabihin niyo po ba ang pangalan? Natural ang sasabihin ay Mary Grace Piatos. Kasi hindi mo naman sasabihin na si Juan de la Cruz o di pinuntahan na ng mga hadlang ang mga kaluluwa at patayin si Juan de la Cruz. Kaya ang ginawa ng ating OBP ay itinago ang pagkatao para protektahan ang si Juan de la Cruz. Ngayon, ang Diyos na po ang tumutulong na ipamulat sa mamamayang Pilipino dahil ipinaramdam niya po ang baha dito sa NCR at sa ibang mga rehiyon. At doon natin na-discover na hindi lang milyon, hindi lang bilyon, trilyon ang napapakinabangan ng mga anak ng kontratista at ang mga ibang congressman. Inuulit ko po, ibang congressman dahil hindi naman po lahat ng congressman ay magdanakaw. Pero malinaw, napakalinaw po. Kasi kanino nang galing ang budget na binibigay na 150 million para pirmahan ang impeachment ni BP Inday. Diba ang linaw? Sino ang mga pumirma ng impeachment ni BP Inday? Alam natin, nandun ang mga pangalan nila sa mga social media. Napakalinaw. Ngayon, pinupuntiryan ninyo, idinidiin ang mga contractors. Hindi lang po sila ang mga salarin. Ang puno ng pinakasalarin, yun po dapat ang puntiryahin. At doon tumakas ng pangalawa. Nasa US na, kunwari may sakit sa puso. Diba? Dapat, bakit si President Duterte kinidnap, dinala sa ibang lugar? Yun, voluntaryong tumakas at pumunta sa US. Yun dapat ang hantingin at ibalik sa Pilipinas para harapin niya ang mga kasong inilalatag, iniharap ng ating Senate. Tamang-tama, nagkaroon tayo ng senador, si Attorney Rodante Marcoleta. Mapalad tayo at nandyan naninindigan. Siya ay matapang na umaharap sa mga congressman noong siya ay isa pang congressman. Ngayon, isa na siyang senador. At ngayon, ating ipagdasal na sana manindigan siya at matukoy at maipakulong natin, mapagdusahan ng mga walang hiyang dahilan kung bakit ang ating bansang Pilipinas ay binabaha. Samantalang sila, ang kanilang pamilya ay pa-shopping ng ilang bilyon na mga bag, ng ilang bilyong mga sasakyan, at mayroon pang nagpa-private jet plane. Kakaiba.
habang tayo ay ganito, na binabahat tayo na hindi natin saan lilipat, saan kukuha ng kakainin samantalang sila. It's worth more than 700,000 for one just sitting. Grabe! Grabe, para ikaw ay kumain ng isang 700,000? Ka, Eric? Kumain ng sambahay. Grabe! Kumain ng 5,000. Di ba kinakaya ng konsensya ninyo, tapos ngayon, nasaan kayo ngayon? Kayo ay tumakas. Tumakas na. Diba? Kaya mga kapatid, mga kababayan, magkaisa po tayo sa panawagan na lumabas para po talagang ipaglaban natin na mapatalsik sa kinauupuan ang mga magnanakaw na mga congressman. Saldi ko, bringing home. Diba? Isigaw po natin! Labanan natin ang korupsyon! Banon! Saldi ko, bringing home. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga pumunta at patuloy po nating sundin ang mga panawagan ng ating si Ka Eric Celis at malakas ang loob at ipagdasal din natin ang proteksyon ng bawat isa sa atin. Pasalamat at saludo tayo sa ating mga vloggers. Malakas loob din na sila ay tumutulong, sumasama sa atin at pinapalaganap ang mga kaganapan dito sa NCR. Saludo kami sa inyo, pinaparating ninyo sa anumang sulok ng mundo, hindi lang sa Pilipinas. Maraming salamat sa ating mga vloggers. Thank you, Caselis. Maraming salamat kay Ma'am Dan Imperial, mga kababayan ng Inday para sa Bayan. Ang susunod ay si Ma'am Bringing home, saldi ko. Sino may siyang? Saldi ko, bringing home. Bago ang lahat, bago magsalita si Ma'am Karen, gusto po natin magpasalamat sa pamilya mula sa Anguno, Rizal. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kuya Benji, may God bless you and your family for coming over to join our panawagan para sa pagkakaisa, labanang ang korupsyon sa ating bansa. Ito ay panawagan dahil tayo na po ay naghihirap. Patuloy ang paghihirap sa ating bansa. Maraming salamat. At doon sa inyong anak na si Dayan at sa iyong kapatid niya, maraming salamat po. May God bless you all. Inshallah, pagbalain kayo ni Allah. Thank you, Miss Ayla. Mga kababayan, awitin natin bago po ang Pilipinas nating mahal. Pakinggan po natin ang pangkabuang panawagan at mensahe naman na nanggaling sa Inday Cares Movement. Ang mensahe ko ay Marcos, lumayas ka na dyan! Hanggang kaya mo papahirapan ang mga taong bayan! Go. Go. Alam mo, tumatapang ako kasi nandito kayo. Naiiyak ako sa inyo. Isipin mo, buong pamilya nandito. Diba? Masyadong makapagdamdamin ng mga nangyayari ngayon kasi hindi na pinag-uusapan ng ninakaw sa PhilHealth. Hindi na pinag-uusapan ng ninakaw sa SSS. Hindi na pinag-uusapan ng mga nangyayari pagnanakaw ng mga nakaraan. Ngayon, tinatakpan lahat ng flood control. Yan lintik na flood control na yan. Ang may kagagawa ng lahat ng yan, kundi si BBM. Bakit ba kami nagwawala dito? Bakit nagwawala mga taong bayan? Lumulubog na ang Pilipinas. Ikaw, kumakanta ka pa din, let it be. Samantalang ang mga batang ito, talagang makabayan. Talagang nasa puso't isipan nila ang kanilang kinabukasan. Nasaan ka, BBM? Pinaimbestigahan mo ang confidential fund ni BP Sara Duterte. Ano ang nangyari? Na-impeach? Hindi siya na-impeach. Diba? Ngayon,
Lahat naman ng ito, sagutin mo. Talagang ang tadhana, ang kalikasan ay sinasagot na ang lahat ng mga katarantaduhan ninyo. Kayong mga nasa Congress, hindi ba kayo nahihiya sa kinabukasan ng inyong mga apo? Hindi ba kayo nahihiya na ang kanilang mga magulang ay magnanakaw? Ako ay isang taxpayer, kaya ako umiiyak dito dahil napapagod na ako ng kakabain ng tax pero hindi ko nararamdaman ang gobyernong ito. Hanggang kailan tayo magpapalingla? Huwag nyo kaming gaguhin! Congress, Senate, hanggang kailan nyo kaming gagaguhin? At alam naman ninyo kung ano ang sagot. At nalunok na. Kinidnap ninyo si Tatay Digong, ang nagmalasakit sa bayang ito. Inaiimpis ninyo si BP Sara Duterte dahil alam ninyo sila lang ang nagmahal sa bayan na to. Kahit anong gawin ninyo, sasagutin kayo ng kalikasan. Kahit anong gawin ninyo, makakarma kayo. Hindi man kayo maging sa kaapopuan ninyo dahil kayo ang bansang ito ay wala na. Wala na. May natumbong ka. Okay. 1, 2, 3. Eh, nawala na ang aming megapon. Wala na. Walang sign. Saldi ko, bring him home. Gago ka, saldi ko. Saldi ko. Ang nangyari po, mga kababayan, ay nawala ng battery. Battery drain po. Ma'am Karen, magpasalamat na lang tayo. Halika, Dayan, ay importante pa tapos na tayo. Next time po, magdadala kami. Ito, meron pa pala. 1. Ito. Ayan, mas malakas yan. Ito, mami, tirada mo. May bullhorn dito. Hindi pa. Sisani ng bullhorn. Turn on. Press on. Okay, Ma'am Karen, tapusin mo na po. May sasabihin Sige, sige tatay. Tatay Ferdy, bago po umawit ang Pilipinas kung mahal natin, aawitin ang mga grupo sa paligid po, magpapuro na tayo. At ang mga kasinulang mahiwaga, i-ready po for next branch. Bago po natin awitin yung huling awitin sa gabi ito, meron lang po akong gustong i-share sa inyo bilang artist tungkol sa kulay sa ating bandila. Ayun, tingnan po natin ha. Dalhin nyo po ito ha, isipin nyo po ito bago kayong matulog, lalo na yung mga vloggers. Ang kulay ng ating bandila ay kulay asul, bughaw, pula, dilaw. Kaming mga artist, pag pinaghalo nyo yan, dilaw at asul, anong kulay ang lalabas? Verde. Pag pinaghalo nyo ang dilaw at pula, orange. Pag pinaghalo nyo ang asul at pula, violet. Oh. Ito lang po ang gusto kong isipin nyo, yung mga nakikinig ngayon, yung mga nasa mga Facebook ngayon. Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi tayo magkaisa. Yung iba puro pula lang. Yung iba puro asul lang. Yung iba puro dilaw lang. Yung iba puro verde lang. Yung iba puro pinklawan lang. Yun. Pag pinagsama-sama nyo to, dilaw, asul, pula, kayo manggi ang lalabas dyan. Brown! Yan ang kailangan natin para pagkaisang bayan. Yes. Ang lahing kayo manggi. Yun. Lahing kayo manggi. Yun. Ito Pilipino. ang magpapanalo sa atin sa laban na ito. Hindi ang pula, hindi ang asul, hindi ang dilaw. Ang lahing kayo manggi. Isigaw natin. Ang Lahing kayo manggi. Sapa. Lahing kayo manggi. owns mga Pilipino. Ang Pilipino, ang lahing kayo manggi. Klaro. Thank you, Tatay Ferdy. Mga kababayan, malinaw ang pinabanggit ni Tatay Ferdy. Ma'am Karen, ibigay na natin sa ating mga awit si Dayan. Pwede ba may maghawak ng mahiwagang kasirola ang tinidor para po magsimula ang ating noise barrage? Pakihawak ito, Dayan, at mag-ready ka. Okay, sabay-sabay ha. 5, 4,
3, 2, 1, go! Mga kababayan, sa pagkasarado ng ating initial na pagkilos, aawitin po natin ang Pilipinas Kong Mahal to be led by Miss Dayan and the family of Anong Ferdy. And then the flag will be waved in front of EDSA along Ortegas. Dayan, you can take it away, Pilipinas Kong Mahal. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang pusong ko, ang buhay man, sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagantayan, nawagalagin ang paglingkuran, ang iya'y nagawin ayan, Pilipinas mong hirap. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay ba sa iyo'y ibigay, tungkulin ko'y nagkakayan, nawagalagin ang paglingkuran, ang nayamoy man na yan, Pilipinas kong hirap. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mabuhay ang pagkakaisa ng buong mamamayan! Tatagumpay tayo! Diyak po yun! Darating ang pagkakataon at panahon, magtatagumpay ang bayang Pilipinas kasama ang buong mamamayang Pilipino. Maraming salamat! Kita-kits tayo! Black Friday protest again and watch out for the announcement kung mayroon pang mga pagkilos. Mabuhay, mag-ingat po kayong lahat. Maraming salamat. God bless everyone and God bless the Philippines. Maraming salamat sa mga grabe. Maraming salamat. Wala tayong media ngayon, pero kayo nandito. Ay, lipo-lipo yan. Binabalita mo nila, pero kayo nakikita na. Tama! God bless everybody. God bless. Mag-ingat po kayo. Bye. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo rin mga Pilipino. Bye po mga sigaw. Wala mo na bukas. Pahinga mo na, baka mag-Black Friday tayo. Tapos magtabayan natin kasi baka may mga development sa Silinang. Si Teacher Ed de la Ay! galing naman rin sa library. Nagang ulan. Yung pamilya, yung mga artist na bisita natin ngayon ay nagpunta po rito. Kayo rin ito sa Hoy! Shout out! Tayo, susunod na Biyernes naman daw po. Baka ma'am sir, ay ako, alam niyo naman, trabahante rin ako at kailangan ko pong mabuhay. Kaya magtatrabaho po muna ako bukas. Salamat kay Eric! Ang galing talaga na ano, ito talaga yung backup talaga yan. Wala akong live. Ewan ko bakit walang live. Nawala lahat. Wala ka like? Live din. Live. Wala nga, nawala. Bakit? Kusang nawala ang live ko din.
Walang place. Kaya rin ingat ah. Bye-bye. Bakit ito? Ako na lang. Anak ko na lang. Oo, pati na eh. Tulay ka palagi. Oh, sige, ano? Ha? Ano? Dati pa rin, ngayon, ano? Ba't naiyak na? Ayan. Yes, Ma'am Larny. Mga Sanggano. Sila po yung tunay na mga salot sa bayan. Yun po talaga yun. Ang atin po dito, pagkos nananawagan po tayo na dapat tayo magkaisa, hindi po ibig sabihin ay kailangan po natin dumaan sa takas. Huwag kayo po yun. Maraming salamat sa inyong pag-intindi. No? Salamat at magkita-kita po ulit tayo sa Friday. At sana po mga kababayan ko, no? Sana sa gaganapin na Friday ulit, sana po isa po kayo. Subukan lang natin kahit isang araw na makiisa po kayo dito sa labas ng HS Shrine, no? Tignan natin kung ano bang magiging